Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 29 to July 5. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Ito tayo ng angel numbers. At sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. Dito sa general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, Leo. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ating isipan, Leo. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang iyong sarili. Tandaan nyo, I'm only the guidance. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Para kay Leo, June 29 to July 5, 2025. Please show me. Show me. Show me. Okay. Leo. Unahin natin ang iyong, siyempre, angel's number. Wow! Wow! Tingnan mo. O, diba? Unahin natin itong C9. Okay. Balance. May mga releasing situation na, no? Sa iba. Or you need. Ha? Balance, finances, syempre, may mga kailangan na 99 kasi is sa fruition and fulfillment. Pero kulang siya ng isa, ibig sabihin, kailangan mong pagpaguran yung isa pang 9, okay? Ito na yung sitwasyon na you need to release or balance, finances, success, wealth, cycle. What goes around, comes around. Your current circumstances are ending, so you might take advantage of a better ones. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of a cycle of a chapter may be helpful. How can you make room for something new to emerge? O, diba? Sabi ko yung isa, yung isang 9, pag-aanahan mo yan eh. Pag, ano ba to? A-actionan mo siya, diba? May mga bagay na kailangan na i-release, no? Sabi nga dito, diba? Kung ano yung ginawa mo, yan ang babalik sa'yo. Diba? Yan, may mga, yan na. Mas intindihin nyo na yan. Okay, we have the 1919, ibig sabihin, di sa 1010 din, diba? 1010 is an equal. Ibig sabihin dito is a new beginning of a cycle situation na to talaga, no? May ending situation, pero there's a warning. There's a karma, warning, judgment, influence, power, cycle, and change. And revert. Maaari iba sa inyo magkakaroon na ng pagre-revert, may mga sitwasyon na mga, also this sa completion, 1010. 1010 is a completion. Andito rin yung wina-warningan ka rin syempre. Kasi nag-1919 siya, ibig sabihin, is a warning na kailangan talaga na may mga bagay na need to end. No? May mga bagay na need to start dito sa sitwasyon mo. Karma will be paying you a visit. Release the need to control because you cannot force things. O nga naman, learn your lessons so that they don't repeat in the future. Make some space, open your experience. Kung ano may mga bagay na hindi naging maganda in the past, no, siguro doon is the time to end yung sitwasyon na yon. Siyempre, letting go ang mga bagay. If there is a situation na kailangan i-change. Siyempre, ito rin yung sitwasyon na need to transform, no? Sinasabi rin dito. Tatanda mo, you need to learn from the past. Itong sitwasyon na to. Halimbawa, sa pera, di ba, dito si Pinase, sa success. If you want success in life, anong gagawin mo? 999, may kulang ka na isang 9. Pag-actionan mo siya, di ba? Kung this is a relationship, siguro, when it comes sa 1919, is a 1010 na to eh. Ibig sabihin, you need to end a situation in life if this is not healthy na talaga sa'yo. Let it go. No? May mga bagay na need to begin. May mga bagay na need to change. May mga bagay na need to transform. Kung saan mga cycle ng buhay mo yan, actionan mo at gawin mo. No?
Meron tayong 10, 26, 27, 28, sunod-sunod talaga, ganun. And 21. Meron tayong Aries, Libra, Gemini, and Aries. Okay. Sa nakikita ko sa iyo dito ay you have an enemy, no? Ibig sabihin may enemy ka talaga. Leo, no? Maaring lalaki or a person kasi may lalaki dito, no? Maaring isa rin siya kasi maaring ikaw ito or someone, ano? Pero sa iba sa inyo, may isang lalaki or ikaw na nagkakaroon ng quarrent or nagkakaroon ng discussion or isa siya sa nagiging enemy mo kumbaga no isa siya sa nakakapagbibigay sa iyo ng sakit in life kumbaga nakakabigay o makakapagbigay sa iyo ng pain in your situation ano sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin sa inyo dito kasi we have the 1919 din. Siguro this is the time to end or to cut itong sitwasyon na to sa nakikita ko dito no. Sabi ng iyong angel's number. Mali nakakita ka ng 999 repeating numbers o 1919 na repeating numbers no. Mag-focus ka diyan sa mga repeating numbers kasi yan yung iyong angels na nagsasalita sa iyo. Siyempre, meron kang 1616. Siguro may mga situation na nagkakaroon ng reflection sa iyo from the past situation ay mga magaganap o mangyayari into your life, no? And sinasabi rin dito na siguro may makasigawan dito yung mga unexpected din situation, ano? Kaya, nandito na si 66, andito na si 99, need to end yung mga bagay na yun, no? Sa nakita ko to. May mga bagay na nakikita ko na inaalam mo, inire-research po, parang may iba sa inyo, maaari may mga pag-aaralan kayo, aaralin, o kaya may mga something unknown situation na gusto mong alamin, no? Maaring iba sa inyo sa nakikita ko dito. Yun. And then sinasabi rin dito na there's a documents. Ako nakikita, hindi ko lang in what way yung documents mo. Maaring may mga dapat kang asikasuhin na document, paper, situation. Maaring ganun sa iba. O may mga dapat kang isulat. O may mga dapat kang something speech situation. No? And syempre, meron din ako nakikita sa iyo na may tao na makikipag-communicate sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Maaring hindi man siya communication, maaring there's a news or a message ka na marireceive sa nakikita ko dito na maaring a little bit of painful, maaring ganun. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, maaring ma-hurt ka dun sa news na yon sa nakita ko. Kasi kung titingnan ko siya, medyo may struggle yung card na to, no? Yun ang nakikita ko dito. Something, information, communication, news, message, mga ganyan. Mapaiisip ka, maaring ganun sa iba sa inyo. And maaari may mga bagay na want to transform kasi nakatingin ka na rin doon sa future sa nakikita ko sa iyo dito. And then ang nakikita ko sa inyo, iba sa inyo is mahilig sa kape, no? Pero okay lang din naman 'yan. Pero alam ko naman na hindi naman kayo na-overhope, hindi ka na-over doon sa kape, no? Mag-ingat kayo. May mga pain situation happen sa buhay mo or sa mga nakadikit sa iyo, yung mga nakakonect sa iyo, halimbawa. Siguro iba sa inyo, when it comes sa activity, sa trabaho, sa mga physical activity, o kaya something communication information tulad ng sabi ko kanina, baka doon ka makakaramdam ng pain ano, sa iba sa inyo. Mag-ingat din kayo sa mga matutulis na bagay. Pwede kayong mahiwa, masugatan, magdugo, kung sa mga aspeto ng buhay mo, saan parte ng buhay mo yung aspeto ng buhay, saan parte ng buhay mo yan, mag-ingat kayo sa matutulis na bagay, sa mga matatalim na bagay, no? May nakikita rin ako na doktor, siguro sa iba sa inyo, baka may mga need to check up, diba? May mga dapat aksyonan, ikaw o sa nakakonect sa'yo, no? Baka may mga dapat magpa-doktor or magpa-check up. Sa iba dito is a surgery. May mga biglaang mangyayari sa iba sa inyo.
Warning lang naman yun. No warning lang naman ito sa inyo. Pero mag-ingat pa rin kayo kasi there's a danger. Either magkakaroon ng accident. Tatatandaan nyo yung sinabi ko sa inyo na open portal. 'Di ba? Meron tayong 29 ba? 29, 'di ba? Siyempre magkakatabi na 'yan, 'di ba? Magkakatabi 28, 29, 30, mga ganyan o mga ilang ilang ano na lang kahit pwede siyang mangyari by first day of July. May ba sabi ko sa inyo na may mga biglaang magaganap na hindi nyo aasahan. 'Di ba? Mag-ingat kayo. Sana hindi kayo 'to. May nakikita ko sa iyo na nagkakaroon ka ng blockage sa iba sa inyo. May blockage, may mga obstacle, o sa iba sa inyo ay may mga enemy akong nakikita dito. Magkakaroon ng mga challenge or may tao na matigas ang ulo. Na handito rin sitwasyon na may mga bagay na pwede siyang ma-delay. Ang nakikita ko dito, may mga delay situation. Ako nakikita. Sa iba sa inyo, siguro you need to put limitation or boundaries na this time sa nakita ko or need. May mga bagay ako nakikita sa iyo na you want to structure. Pero ang nakikita ko dito, parang kailangan mo siya munang alamin o inaalam mo siya o pinag-aaralan mo siya or may mga ganung bagay ako na nakikita sa iyo. No? Yun. Para may mga, iba siya um, may mga responsibilidad na kailangang aksyonan, kailangan aralin, kailangan pag-aralan, kailangan siyasatin. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin, Leo. Ano ang iyong energy this week? Leo energy this week. Universe, show me, show me, show me, show me. Wow! King of Pentacles. Leo, ang ganda ng ano mo. Ano energy ni Leo? Meron kang ano, 3 of Swords. Bakit ito ang energy niya? Bakit po? So, iba sa inyo, nakikita ko sa inyo, ay, sinabi ko na, di ba, may matigas ang ulo. Or, maaring ikaw matigas ulo mo. Uy, it's your energy. Okay, ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito, nahandito ka sa sitwasyon mo na maaring nagkakaroon ng mga chronic fatigue, no? Maaring may mga sitwasyon na tahimik kang gumagawa o tahimik kang mag-aaksyon kahit na you feel weak. Ako nakikita dito, may mga ganung bagay, no? Maaring yung energy mo rin this time is may mga babaguhin ka na sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa dito, no? And maaring in the past, maaring medyo napanghihinaan ka, no? May mga bagay na pinagtsatsagaan mo, may mga bagay na maaring pagpupursigahan mo, may mga ganun ako sitwasyon, at maaring din na silent kang magfo-focus at magkakaroon ng changes dun sa bagay na yun. Siguro wait comes sa sarili mo, di ba? O kaya sa mga bagay-bagay na nabanggit natin dito sa taas. Yun na nakikita ko sa iyo. Maaari iba sa inyo is magkakaroon na kayo ng healing process or magkakaroon ng pag-heal sa mga bagay na sitwasyon mo sa mga naganap sa nakaraang linggo or buwan ng June, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Maaring iba naman sa inyo is need, no? Yun na nakikita ko. You need to focus. Kailangan mo ngayon is to control. Kailangan sa'yo is lakas ng loob. Kailangan sa'yo is, kailangan mo talaga magpursige. No, may mga bagay na kailangan pagpursigihan, may mga kailangan na dapat pupusan, may mga kailangan na you need to trust sa intuition mo and mag-listen to your inner voice. Kasi isa yon sa makakatulong sa'yo para makapagpasya ka sa buhay mo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo dito.
may mga unexpected situation, ano, siguro may mga unexpected blow of emotions happen, siguro within the 3 days ago, 3 weeks ago, 3 hours ago, or sa iba is magaganap o mangyayari pa lang. May mga ganong sitwasyon. And then, ang nakikita ko rin sa iyo ay siguro yun na yung, kung nangyari na yun sa iyo, siguro this is the time na kailangan na mag-heal, no? Na kailangan na ng changes, na kailangan na um, ano ba to? Kailangan na i-renew yung paniniwala mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Maaaring nagkaroon ng mga sorrow, sadness, emotional pains, disappointment sa iba syempre. Sa iba is mga intense or nagkaroon ng mga depression, hindi naging masaya, either there's a conflict situation happen, sa iba sa inyo, maaari kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Sa iba is maaring separation. No? Or maaari naman na alam mo yun yung disappoint lang, mga ganon. Maaring ganon sa iba sa inyo. Heartache, pagkalito, mga ganyan. Tingnan natin ang parating kay Leo. Ano po ang parating kay Leo? This week. Ano parating kay Leo this week? You show me. Uy. Uy, gala Leo. Ano po ito? Bakit po? Ano ibig niyo sabihin? Okay. Okay, ang parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, pero nakikita ko magiging ano kayo, okay ka na. Okay, may mga sitwasyon na medyo ang parating pwede kang malito lang, no? May mga sitwasyon na tulad ng nasabi ko siya kanina, no, pero lumabas din siya. Okay, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng pag-isolate or may mga iisipin ka na bagay-bagay. May mga bagay o sitwasyon ka na magkakaroon ka ng regret sa iba. Sa iba a failure situation. Sa iba naman disappointment lang to. May mga sitwasyon na iisipin mo na may mga, kasi magkakaroon ka ng pag-isip parang iisipin mo siya na gusto mong gawin this week, no? Sa nakita ko. Siguro you have an idea to pursue sa nakikita ko sa'yo dito. Yan, maaring sa iba sa inyo isolation when it comes to thinking na ay gawin ko kaya ito? Umpisahan ko kaya ito? Kumbaga you have an idea to pursue no? Siguro may mga gagawin ka ng mga new project, may mga gusto kang i-create, may mga sitwasyon na you want to concentrate dito, may mga sitwasyon na magkakaroon ng clarity, ganyan. Parang handun ka sa sitwasyon mo na sa iba sa inyo na maaring you have an idea na gusto mo nang maging reality yon, may mga ganung sitwasyon ako nakikita sa iyo. Creativity na you want mo maging reality na siya. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And also, ang nakikita ko sa iba sa inyo, ang parating sa iyo, no? Siguro mas more ka na magkakaroon ng mental peace this week sa nakikita ko dito. Mas magfo-focus ka na more sa sarili mo, mas magfo-focus ka na lang na mag-start ng new. Kumbaga may mga bagay na mag-i-end May mga bagay na i-end mo na or mag-i-end. Yun na nakikita ko sa iyo ito. And magkakaroon ka na ng ngayon na this time na more on pag-i-structure sa sarili mo this time. Kasi maaring in the past na shadow ka na stagnant, no? O in the past, medyo na hindi naging maganda yung sitwasyon mo in the past. Maaring nagkaroon ng mga frustration, stagnant, na-stuck ka, may mga hindi naging maganda, no? Kumaga negativity happen. And this time, nakikita ko na you're starting to follow your heart, to follow your thinking, your thought. Ang nakikita ko sa iyo dito, dito ka na sitwasyon mo na or nida, imbis na mag-focus ka sa mga bagay na nangyari na o mga bagay na naganap na, mas mag-start ka lang to focus
to a new beginning of your life. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko na parating sa'yo, there's a new journey happen sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa'yo. There's a new journey, new energy, situation happen into your life. Ganon. May mga magaganap na ganong situation sa iyo. Ang nakikita ko rin na parating sa iyo ay meron ka daw mga new communication na darating sa buhay mo. Maaring itong tao na to or mga tao na to andun yung peaceful mind situation. Kumaga, hindi ko nakikita yung trouble, parang peace ka na nakikipag-usap sa kanya. Yun na nakikita ko. Pero may mga new communication ka na makakasalamuha either, mga ganun. O may tao dito na palagi mo siya nakausap na handun yung mental peace mo. Kumaga peace ka dun. Kumaga relax ka sa kanya, makipag-usap. Alam mo yung kahit nasa iba, bago mo pa lang siya kakilala, parang you feel relaxed dun sa tao na yun. May mga ganung sitwasyon. Ano ang dapat iwasan ni Leo this week? Thank you. Leo, may travel ka. Okay, iwasan mo daw, Leo. Sinasabi dito, iwasan mo na ma-burnout. Iwasan mo na yung magkaroon ng mga stress, ma-stagnant, ma-anxiety, yung mga chaos, iwasan mo yun. Iwasan mo na mahata ka na nakaraan. Iwasan mo na maging careless o maging pabaya ka. Alam mo naman na ikaw, no, ganun ka talaga. No? Hindi naman kayo sa lahat, pero aminin niyo, mga Leo, may mga ganyang part kayo. No? Siyempre, lalo na sa pera, di ba? Minsan, hindi ka napapabaya, pero magastos ka lang. Okay. Hindi naman kayo lahat yun, pero yun yung nakikita ko sa Leo kasi dito. Nahandito rin yung iwasan mo rin yung magkaroon ng pag-aalangan sa mga gusto mong umpisahan this time. Yung mga gusto mong umpisahang muli o ganun din nyo, umpisahan o start, no? Sa nakikita ko siya dito. Iwasan mo na magkaroon ng lack of discipline sa sarili, lack of control, pabago-bago yung isip, gumawa ng mga bagay na walang katuturan, o walang purpose, ganyan. Siyempre, iwasan mo rin yung hindi ka mag-focus into your ambition. Iwasan mo na magpaabuso ka or maabusuhin mo yung sarili mo either. Iwasan mo na yung hindi ka mag-action at hindi ka mag-taking a risk. Ganun. Siyempre, you need to take a risk, diba? Yun na nakikita ko. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance in life. Siyempre, huwag mong pababayaan din yung sarili mo. No? Yun na nakikita ko sa'yo dito. And iwasan mo yung hindi ka ma-awake. Alam mo yun, yung hindi ka ma-enlighten. O hindi ka... As in, huwag ka magpastagnant. Ganun. Iwasan mo yun. Start a new beginning in life. Ang sinasabi dito. Sa nakikita ko sa'yo. May mga bagay na need to leaving behind. Kumbaga, let it go, leaving behind, release all the baggage, and syempre, handito yung situation na this time is mas more kang maging more on wiser and stronger na, no? Tingnan natin ang iyong love this week. Kamusta ang love ni Leo this week? Leo, may good news ka. May good news na darating sa buhay. Love is sa lahat, ha. Palagi ko naman sinasabi yan sa lahat. Uy. Okay, when it comes sa love, sa love, iba sa inyo single kayo. Iba single. And then, kasi you are more on focusing to yourself sa iba sa inyo. Parang andito kasi situation mo na you're starting to transform sa sarili mo with your own, no? Maaring handun sa sitwasyon na
nagkaroon ng mga rejection, abandonment, or nagkaroon ng hardship in this relationship, maaring iniwan ka sa ere or vice versa, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo single and you are more on focusing sa mga gusto mong gawin this time. More on self kasi nakikita ko sa iba sa inyo dito, no. Andito ka sa sitwasyon mo na sa mga single na nag-iipon ka na ng pera, andito na yung sitwasyon na may mga ginagawa ka na mga multiple tasks, multiple priorities this time, and nandito na you're using your head when making a decision this time. It's more on transformation, no? Kumbaga nahadun ka sa focusing to your wealth, prosperity, pera, stability. Nahadun ka sa iba sa inyo. And kung kayo naman is nagkahiwalay, maaring itong tao na to, syempre, iniwan ka sa ere or ikaw ang iwan sa ere. Pero ang nakikita ko dito, maaring kasi naging siya, either ikaw ang naging cold o siya yung nagiging cold sa'yo, no? Ang nakikita ko dito, maaring itong tao na to, kausapin ka niya or ikaw to kasi still holding siya sa'yo. Ako nakikita dito sa mga nagkakahiwalay. Yun nga lang, itong tao na to, medyo nagja-jungling siya sa buhay niya, no? Medyo hindi niya siguro alam paano kanya kakausapin, pero naiisip kanya. Nandun siya sa sitwasyon na urong-sulong yung kanyang action, and naghahanap siya ng siguro pwede niya sabihin sa'yo, anong dapat sabihin niya sa'yo, andun yung sitwasyon na yun. Parang nandun siya sa pag-iisip na anong nangyari, bakit ganun, bakit ganyan. Still hang siya sa nakikita ko dito no? Andito siya sa sitwasyon na want to recover itong relationship na ito. Sa nakikita ko sa kanya. Kasi gusto niya sa'yo ng union, no? Kaya lang, medyo nagsastruggle siya this time. Maring nagkakaroon itong tao na to ng pag-a-analyze or nagkakaroon siya ng, ano tawag dito? Nagkakaroon siya ng progressing or maybe nahando siya sa sitwasyon na naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon para kausapin kanya. Kasi ang nakikita ko sa kanya, parang nag-iisip siya ng anong strategy niya gagawin sa iyo Yun sa nakikita ko sa episode. Nag-iisip ng strategy kung paano siya magkikipag-usap o paano siya makikipag-togetherness or union sa iyo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Dito. Kung kayo naman is magkarelasyon itong tao na to, sa nakikita ko naman, maaring ikaw or siya, no? Vice versa. Hindi ko lang alam kung medyo gipit sa pera or may mga hardship situation siyang pinagdadaanan. Yun ang nakikita ko. Either sa trabaho niya, may hardship na pinagdadaanan itong tao na to, or maaring ikaw, Leo, ito or handle yung sitwasyon na maaring may problema rin siya sa pera. Yun ang nakikita ko in this relationship. Pero nakikita ko naman na handun naman yung communication ninyong dalawa. Kumbaga, andun din naman na you try to make it balance yung relationship na to. Yun nga lang, siguro, busy ang isa't isa sa nakikita ko dito para magkaroon o mag-produce na kanilang mga kita, no? In this relationship. Kung sa trabaho niya, trabaho mo rin, mga ganun sa nakikita ko sa inyo dito. Pero, andun naman yung sitwasyon na still hold kayo sa isa't isa. Try to make it balance pa rin. Yun na nakita ko. Hindi ko lang alam kung may mga pinag-iipunan kayo o may nag-iipon ako nakikita. Yun. Pero may hardship either sa'yo or siya, or either sa'yo part or sa kanyang part, may hardship situation happen. Either sa trabaho niya or sa money situation, maaari ikaw to or someone or siya. Ganun nakikita ko. Tingnan natin na yung ano pwede natin makita kay Leo? Para kay Leo. Pa akong 4 Diba? Iniba ko talaga. Siyempre, iba yan. Oh my God, Leo. Sintali lang. Okay. Iniba ko yung natin. Para hindi nakaka-bored. Parang 1 patang kasi, no? Okay, Leo, ano nangyari? Bakit ganito? You have a Devil, the Hermit, 6 of Swords, and the 3 of Swords. Ano ba yan? This week, medyo mag-ingat ka lang, kasi
Ang nakikita ko sa'yo dito, may tao dito na nag-iisip ng masama sa'yo. Nag-iisip siya kung ano yung gagawin niya sa'yo. Pero itong tao na to, hope, no? Oh my God, Leo, bakit ganito? Tingnan ko nga, may tao nag-iisip ng masama sa'yo. Maaaring malayo siya sa'yo eh, itong tao na to. Hindi ko alam in what way. Siguro, nasa ibang baryo, nasa ibang bansa, parang ganun. Pero there's a distance situation, no? Ako nakikita sa'yo dito. Pinag-iisipan kanya ng masama. Kasi parang ang gusto kanyang masaktan, gusto kanyang matroma, gusto kanyang ma-depress, or basta ano siya, hindi maganda yung situation, no? Hope, hindi na gusto kanyang masira or malos, no? Hope, hindi ganun. Pero kung titingnan ko dito ito, si Ten, eh parang ganun na rin sinasabi niya. Siguro gusto niya na matanggal ka, maalis ka, get lost, ganyan, mga ganun sitwasyon. Tingnan natin. Devil. Okay, meron ditong tao, either kasamaan mo siya sa trabaho or nakakasalumuha mo siya related to a work. Maaring iba sa inyo, this is your friend, kakilala ng kakilala, mga ganun sitwasyon. Sa iba sa inyo, this is your family. No? Itong tao na to, sa nakikita ko dito, Leo, sa iba work related eh. Ang dami niyang gustong maganap sa'yo ng hindi maganda. Gusto niyang malasin ka. Gusto niyang hindi ka mag-success sa buhay. Siya yung nagiging blockage mo, no? Ibig sabihin, may taong magiging blockage sa'yo o nagiging blockage sa'yo. No? Na itong tao na to, masama kasi yung pakay niya sa'yo dito eh. Masama yung pakay niya. Hindi ko lang alam, Leo, when it comes to a devil kasi, nakikita ko rin na maari sa iba, itong tao na to ay meron siyang pinapagawan o meron siyang hindi ko alam kung gumagawa siya ng hindi magandang situation o gumagawa siya ng mga, alam mo yung mga sa tingin ko na maaaring gumagawa siya o nagpapagawa siya na ikaw ng masama. Gano'n. Halimbawa, si Leo, ganinin mo siya ha, ganyan. O kaya, halimbawa, ito naman tao na to, may abilities na gano'n. Dochi ka doon sa sitwasyon. Pero ang nakikita ko dito, either marunong siya or nagpapagawa siya. Na sana gano'n, sana ganyan. Marami siyang gustong sinasabi dito sa nakikita ko dito. Pero it's more on dark itong tao na to. Mag-ingat ka na lang. Palagi ka mag-cleansing. Kasi ang nakikita ko dito sa tao na to, ginagawa ka niya sa gabi. Either mga ritual, bulong, yun na nakikita ko dito. Or maari naman if this is a relationship, no? Siya yung magiging blockage mo to success. Yun ang nakikita ko. O kaya sa trabaho, ganyan. Ibig sabihin, meron ka mga kasamahan na hindi ka gusto. Meron ka mga kasamahan sa trabaho na galit sa'yo. Meron mga kasamahan sa trabaho na kung ano-ano yung iniisip nila sa'yo. Vice versa. Pero sinabi ko na lahat. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin si Hermit. Iniisipan ka niya ng masama. O nag-iisip siya ng hindi maganda sa'yo. Hermit kay Leo. Minsan okay pala yung ganito, no? Kasi parang nahuhugot ko yung mga yung mga hidden na nakatago sa Leo. Na baka may gumagawa sa inyo, diba? Bakit po? Okay. When it comes dito, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay o sitwasyon na
na burnout ka, no? Kasi nandito kasi social, may mga sinisiyasat ka, nandun ka, naghahanap ka ng katotohanan, may mga urong-sulong na situation, may mga bagay na bakit ganito, bakit ganyan, anong dapat ba ganun, may mga ganun, situation ako nakikita. And also, nakita ko naman sa'yo with the Queen of Wands, ang nakikita ko sa'yo, nahandoon ka sa situation. Kasi in the past, nagkaroon ng mga na-burnout ka, na-drain ka, maari, no? In the past or ngayon pa lang sa'yo, no? Nag, parang may mga nalaman kang katotohanan, no? Maaring may mga sitwasyon na nagkaroon na ng solution in your part or nagkaroon ng mga sitwasyon na either nagkaroon ng mga pag-uusap, teamwork, or pagkakaisa, or nagkaroon ng solutions in this situation, ano, sa nakita ko dito. Or maari din naman na may taong tutulong sa'yo about in this situation, or ikaw ang tutulong sa tao na to dahil dito sa sitwasyon na to. Yun ang nakikita ko. May pagtulong kasi ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, kung walang tutulong sa'yo, andito ka na sa sitwasyon mo na malalakpasan mo yung bagay na to, no, na pag-iisip. Kasi babalik ka sa iyong sarili. This is a Leo. Yan, Leo yan. Andun na yung confidence mo, andun na yung sitwasyon na maibabalik mo na yung ikaw, kumbaga. Sa iba naman sa inyo, siguro may taong tutulong sa inyo or ikaw ang tutulong dito. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo. Yan. Tingnan natin ang iyong sitwasyon. May mga sitwasyon ako na nakikita na you want to quit. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ay, meron din tayong Aquarius, Gemini, Libra. Kasi meron ditong sword. Yan. Yung may mga bagay na you want to quit. Siguro if you want to quit to something, either to a love life or any situation na gusto mo na magretiro, love life or trabaho, siguro you want to speak. No, speak out ang need. Six of Swords. Uy, the Sun is your energy, Leo. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, no? Sa iba sa inyo, siguro andun yung sitwasyon na magkakaroon ng pagpaplano. No, may mga sitwasyon na paplanuhin mo na. Either you want to plan na mag-travel, ganyan. May mga paplanuhin ka na want to recover, may mga paplanuhin ka na want to success. Yan, may mga ganun ako nakikita sa iyo, no? May mga iisipin ka na bagay-bagay. Sa iba sa iyo, nangatilo ko. Yun. And then nakikita ko rin sa iyo, siguro yung iba, no? Nahandito ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed. Maaari nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, sa kaliwa ba ako, sa kanan ba ako. Parang alam mo yung past, future tense, yung mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng thinking of deciding to stay or I want to go na ba. Nagkakaroon ng mga two-path situation sa buhay mo, no? Sa nakikita ko sa ito. Pero sa iba sa inyo, it's more on enlightenment. Ang nakita, or need to enlighten. No? Kung saan yung ikakasiya mo, kung ano yung plano mo at doon ka masaya, mag-go forward ka. Yun ang nakikita ko sa iyo. Pero, ang sinasabi dito, mas maging more on wiser and stronger ka this time than sa nakaraan. Diba? May mga bagay dito na kailangan mo na i-let go. May mga bagay na need to accept the lesson. May mga bagay na need to leaving behind. You need to move forward din kasi ang sinasabi dito. No? Kailangan rin kasi is you need to discover yourself or may mga dapat na kailangan i-prepare sa iba, no? Yan, baka may mga preparation situation o mag-take a pause ka for a while kung ano yung mga bagay na need to letting go. O may mga bagay na kailangang baguhin. No? O ano yung mga bagay na kailangang i-recover. Mga ganun sitwasyon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, siguro within the 2 days, 2 weeks, or 2 months, there's something happen. Maaring in the second week of July, maaring ganun, or sa pangalawang araw, maaring ganyan, may mga sitwasyon na ikasisiya mo. Doon sa happiness situation, either may mga pupuntahan kang celebration, may mga sitwasyon na
marirecover, makaka-recover. May mga sitwasyon na magsasucess in life. May mga situation, ito celebration, ganyan. May mga sitwasyon na there's a freedom. Ako nakikita sa'yo. Or maari naman dito, na nakikita ko sa'yo dito, na may tao na nagdadalawang isip siya, pero gusto niya mag-open up sa'yo. May tao dito. Nagdadalawang isip siya, I don't know why, pero gusto niya mag-open up sa'yo, or maari mag-open up siya sa'yo. Sino siya ate? Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yun na nakikita ko dito. Gusto niya mag-open up. O, pero element lang kasi yan eh. Tingnan natin yung 3 of Swords mo. Okay, Leo, kailangan mong magkaroon ng balance. Ay, hindi ito pala. Anak, nandyan ka pala. Akala ko nasa baba ka. Nagulat yung anak ko. Dito ka, Atsuida ka na. Kuchi. Okay, Leo, kailangan mong maging balanse sa iyong pera, no? Kasi may mga unexpected situation, maiyak ka sa nakikita ko dito. Balansehin mo, kailangan mo ngayon mag-focus at take it action. Kailangan mo ngayon magkaroon ng mga layunin, solid beginning ng mag-setting ka ng goals mo, be grounded, healthy lifestyle, syempre, magkaroon ka ng development doon sa mga bagay na yon. And syempre, balansehin mo ha, kasi nakikita ko dito hindi magiging maganda yung pagdating sa iyong pera, sa stability mo, sa nakikita ko sa dito. Pero this time, ang nakikita ko, siguro try mo i-balance at maging responsable this time sa nakikita ko dito, no? Yun. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo, yun nga, may mga unexpected situation happen. Pag hindi ka nag-ingat, there's a loss situation happen sa buhay mo. Sana walang mangyaring conflict talaga. Nako, medyo hindi maganda, Leo. May nakikita ako dito na 7 of Swords. May tao dito na i-judge ka. May tao dito na gagawan ka ng chismis. May tao dito na, as in kwento, ganyan. May taong magsisinungaling, may taong masungit, may taong manglilinglang, may taong mandaraya, may tao na masakit magsalita, at may tao na pag-iisipan kanya ng masama. O pinag-iisipan kanya ng masama. May tao dito na manipulative, no? O imamanipulate ka. Or maaring ikaw din mamamanipulate ka ng situation. Kaya nakikita ko si pain situation. Ako nakikita dito. Kasi may tao dito na medyo hindi siya aware sa feelings mo. May tao, or maaring ikaw ito ha, pero may taong hindi siya magiging aware sa feelings mo, hindi siya aware sa mga action niya, decision niya, o sasabihin niya. Yun ang nakikita ko dito. May taong cold, May taong magiging bitter. Hope hindi ikaw ang bitter, pero may taong magiging bitter. Yun ang nakikita ko dito. Ingat ka pa rin, mag-trust ka sa intuition mo, kasi may nakita akong liar, dishonest, pagtataksil, betrayal, or mga magnanakaw. Iba't ibang klase magnanakaw ng pera, magnanakaw ng idea, magnanakaw ng mga ganito, ganyan. Kung ano man pagnanakaw yan. No? Or handito yung mga situation na cheating. Yeah, may cheating situation. Pandaraya. Arigatou namaste, God bless.